Master again is here, Jonathan Ilagan Ruiz. So, natapos na po tayo sa first two steps, yung elimination of your debts and learning how to budget or yung prosperity formula. Now, yung po ating third ladder steps to financial success is emergency funds. So, kailangan matutunan mo na lagi kang merong extra money for emergency. Ito yung tinatawag mong emergency funds, no? Pwede mo siyang ilagay sa bangko or short period of time deposit, no? Kasi kailangan mo tong makuha in case merong emergency or makaranas ka ng stormy seasons. Ano yung ibig kong sabihin? For example, nagkaroon ng massive layoff sa work mo, so kakailanganin mo ng pera habang naghahanap ka ng bagong trabaho. Or kung ikaw naman ay isang businessman, naubos o nalugi yung negosyo mo, so kailangan mo naman na makasurvive para sa living expenses mo. So usually equivalent to sa 6 months paycheck mo or 6 months income. So halimbawa, meron kang 20,000 pesos income in a month, so at least 120,000 pesos will be in your bank account, no? Eto kalimitan ang nagiging mistakes ng maraming mga Pinoy or let's say OFWs, no? Kasi pagka merong naging pangangailangan sa Pilipinas, nagkaroon ng medical expenses ang family, walang medical insurance, so ang mangyayari is sa'yo sila lalapit. So ang kailangan mong gawin, lagi kang merong extra 6 months savings. Ngayon, kung mawalan ka naman ng trabaho, paano ang gagawin mo? So, syempre, ang dudukutin mo, itong emergency funds na to. So, gagamitin mo lang talaga siya for stormy seasons na dadaanan mo sa buhay mo. Laging may surprises sa life. Laging merong mga unexpected events na kailangan mong paghandaan. So, very important not to miss having emergency funds. Okay? So ngayon pa lang, kung wala kang emergency funds, kung wala kang 6 months salary na nasa bangko mo, ngayon pa lang umpisahan mo na. This month, mag-umpisa ka ng maglagay. Kasi maraming minsang mga Pilipino ang nalulubog sa utang o isinasanla ang ATM, ang passport, kung ano pang pwede mong isanla because of those emergencies. Kung meron ka nakatabing pera o emergency funds, hindi mo kakailanganin mangutang o magsanla ng kung ano-ano pa man. Okay? So, third steps po natin yan to financial success. So, sana po makasama ko kayo habang nag-journey into financial success, into financial freedom. So, hope to see you again on our next video. So, if you want to continuously receive, so subscribe lang po dito sa YouTube channel ko, yung Newbie. And then, para po naman sa vlog, meron akong vlog, www.newbie.ph. Mabuhay po kayo.